Kamusta po mga kababayan? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-samang magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Umpisa na po natin. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Representative Leandro Lebiste. Umpisa na po natin at pakinggan at panuorin po natin ito pong si Congressman Lebiste. Ito po siya mga kababayan. Long, kasi may problema? Kamusta na kayo na Auntie Claire? Sinampahan ko siya ng kaso nung mid-January. Tapos yung Regional Trial Court ng Balayan ay nag-schedule naman na ng aming hearing. Hindi ko lang naalala yung mga detalye kasi ang ating abogado doon ay si Attorney Topacio. At siya naman po ang bahala na sa kasong ito. At ito po ay civil case, hindi siya criminal. Kaya hindi naman siya makukulong. Pero kailangan niyang magbayad ng multa. Magkano kung? 110 million para sa Isang malaki libelous lang yun. statements. Pero mukhang ang kulang yung hiningi natin eh. Kasi una, hindi naman din siya tumahimik. Pangalawa, sinabi na dahil sa sleepless nights, kailangan ko siyang bayaran ng 500 million na galing lang naman sa hangin yung numerong yun. Kaya ang actual trial proceedings, bahala na po si Attorney Topacio. Pero ako po ay may mataas na pag-asa na sinabi ko nga by 2028 magkaroon ng hustisya. At baka pati na sa mga nagpakalat ng mga fake news galing sa gobyerno, sila din po ay ay mananagot. Ayaw, mananagot talaga yun. Paano yun kung magkano lang naman yung sahod ng isang USEC? Ng isang... Ay, yung ng katulad ni i-issue ko nga Auntie sa Claire? Kongreso, yung budget ng opisina niya halos 2.5 bilyon eh. Ay, grabe. So, parang... Hindi, at saka yung ikinagagalit ko nga ay malaking portion pa ng ating government funds. Lahat ng mga opisina ng gobyerno ay napupunta sa mga trolls. Hindi, may budget ang Kongreso, may budget ang Office of the President, may budget ang sinasabi daw, PCSO, ang gumagastos para sa mga troll eh. At ang mga funds ng taong bayan ay ginagamit para atakihin ang mga kritiko ng administrasyon. Pero dahil dun sa sinabi nyo kanina kong na parang kulang pa yung 110 110 million pesos. million na pinapabayaran nyo kay Auntie Claire, sinasabi nyo po ba na totoo nga yung issue about kay Auntie Claire na may billion siyang pondo? Ay totoong may billion siyang pondo. Nasa Hindi na ko eh. Nasilip. dokumento naman yun. Kaya pala ang nakadokumento talaga. kaya pala lakam niya, no? Kaya pala lakam niya, kailangan niyang pera. Lili, sira ulo yun eh. Yan po mga kababayan. Kamusta na kayo na Auntie Claire? Grabe, no? Grabe pala ang pondo ng PCO. At yan po, umuusad na po ang kaso na isinampa po. Civil case, hindi naman daw makukulong dahil nagpapakalat ng fake news. 110 million, mga kababayan. At si Atty. Topacio po ang humahawak ng kaso ni Congressman Lebiste. 110 million ang pinapataw pong multa kay Auntie Claire, mga kababayan, sa tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. At isang damukal ang pondo ng PCO. Ito po, totoo po yun dahil nga recorded eh. May record po sa Kongreso, mga kababayan. Biruin nyo, ubod ng laki. 2.46 billion PCO. Saan napupunta pera ng taong bayan? Sinabi po ni Congressman, mga nagbabayad daw po ng mga trolls. Mga kababayan, ganun kalaki ang budget, PCO. Sa kasaysayan po ng ating bansa, ngayon lang nagkaroon ng budget ganyan kalaki ang PCO. Mga kababayan, ubod ng laki. Dinaig pa budget ng Vice President. Si BP Sara hindi nakakakuha sa kanyang opisina ng 1 billion. Napakaraming programa. Libreng sakay araw-araw. Eto, ano po ginagawa ng PCO? Araw-araw binabatikos, binabanatan?
ang mga Duterte, Vice President. 2.46 billion ang pondo. Kaya nga sinasabi po ng mga banateros, aba, pagka ganyan kalaki ang budget ng PCO, chicken feet lang. Napakaliit lang ng 110 million. Doon sa penalties, kung matatalo siya sa kaso. Dahil napakalaki ng budget nila, di umano. Ito po mga kababayan, ito po sinasabi na pinalabas po ni Congressman Libiste. Ayan po yun mga kababayan, basahin po natin. Interesado ang taong bayan na malaman ang kalagayan at kalusugan ng mga kawani ng gobyerno at kilatisin ang kanilang trabaho, lalo na't 2.46 billion ang 2026 budget ng PCO ni Yusek Claire at ni Acting Secretary Dave Gomez ay hindi pa nakukumpirma ng Commission of Appointment. Representative Leandro Libiste. 2.46 billion PCO. Napakasarap pong i-audit yan. 12 buwan. Ano kaya ang paggagamitan ng PCO sa 2.46 billion sa loob lamang ng 12 buwan? Sa loob lang ng isang taon. 2.46 billion, mga kababayan. Pero ang inaakasuhan nila na korap ang Vice President. Kaya nga sinasabi ni Leandro Libiste, ni Congressman, dapat silipin ito sa 2028. Kung aabutin pa ng 2028. Pero, kung ang Vice President ay mauupo na sa lalong mabilis, ay dapat po ora-orada, automatic, silipin lahat. Lalong-lalo po ang Kongreso, Senado, at ang Malacanang, at lahat ng departamento ng gobyerno na may issue ng korupsyon, lalong-lalo na ang PCO, na sinasabi ni Congressman Leandro Libiste, na nagbabayad ng napakaraming trolls, at yan ay pinatotohanan din ng mga Marines, na mga ex-Marines. Di po ba isang building sa Makati, 3 palapag, hinahatiran ng mali-maleta, sweldo, allowance, mga kababayan. At siyempre, nakita naman po natin ang stylan. Kaya pala kay ubod ng tapang, kaya pala kay tapang-tapang, kay angas-angas ng tagapagsinungaling umano ng Malacanang na tinatawag na garbage in, garbage out. Ubod pala ng laki ang budget. Billion-billion. Unbelievable. Napakasarap, ano? I-audit, kuhanan mo ng figure kung saan nila dinadalang pera ng taong bayan na ganong kalaki. Mga kababayan, napakarami ng magagawang programa sa bansa. Dadalin mo lang sa PCO. 2.46 billion PCO. Samantalang Office of the Vice President, satellite offices, buong Pilipinas, kailangan ng pagtulong sa mga Pilipino. 700 plus million hanggang 800 plus million lang ang budget. Buong Pilipinas. Satellite offices niya, Luzon, Visaya, Mindanao. Opisina ng Vice President. At yung programa niya, Luzon, Visaya, Mindanao, libreng sakay, dire-diretso. Araw-araw nakakatulong sa taong bayan. Meron pa siyang mga negosyo kaday. At yung mga tulong niya sa mga kabataan, mga estudyante. Sa mga sakuna, lagi na dyan ang opisina ng Vice President. Kahit kakarampot ang budget, tumutugon sa pagtulong sa mga Pilipino para maibsan kahit papaano kahirapan, makatipid sa pamasahe, sa libreng sakay. Samantalang PCO, 2.46 billion ang ginagawang trabaho sa mga Pilipino, puro fake news. Paninira sa mga Duterte. Napakalaki ng budget. Ano ang napala natin dyan? Meron po bang programa na nakakatulong sa taong bayan ng PCO? Auntie Claire, ano programa?
Marami ba kayong libre sakay? Ang laki ng budget nyo. Di po ba? Nagpapamigay ba kayo? Naghahatid ba kayo ng tulong sa mga Pilipino? Sige nga. Kaya nga sinasabi ni Congressman Libiste, hindi na sila magtataka. Kahit yung sinampang kaso, civil case, 110 million, chicken pit lang. Kayang-kaya. Kung matatalo doon sa kaso na si Atty. Topacio ang abogado, kung matatalo, baliwala. Napakaliit ng 110 million. Pagka ang iyong opisina, ang iyong pinagtatrabahuhan ay may budget na 2.46 billion. Gaano lang naman ang sweldo ng PCO, ng USEC? Di po ba? Ilagay na natin sa 300,000 o 250,000. Makakalikom ka ba ng 110 million sa iyong paglilingkod ng 6 na taon? Hindi po ba hindi? Hindi kakayanin. Kahit sabihin mo, di po ba, na 300,000 ang sweldo ng USEC, 110 million sweldo niya. Kaya ba para doon sa hinihingi ni Congressman Libiste? Hindi po ba, mga kababayan? Kaya napakahirap po yun. Dahil lang 3.6 million lang yun sa loob ng isang taon. Hindi po ba? Kung maka-6 na taon siya, hindi naman siya agad naging USEC. Hindi po ba, mga kababayan? Sabihin natin maka-4 na taon siya. 14 million lang. Napakalaking pera na po, 14 million. Hindi kakayanin ng sweldo ng isang USEC ang 110 million na hinihingin damage ni Congressman Libiste sa pagpapakalat ng fake news. Kay galing-galing po niyang magsabi, mga kababayan, sa mga Pilipino, nakakasuhan niya ang nagpapakalat ng fake news. Samantalang siya ang kauna-unahang nakasuhan ng fake news. Mga kababayan, kay husay-husay po ng tagapagsinungaling umano ng Malacanang na magalit at kasuhan daw po ang nagpapakalat ng fake news. Pero siya, may kaso siya na fake news. 110 million ang damage na hinihingi ni Congressman Libiste. Yan po, mga kababayan, nilagyan lang po natin ng logic. 110 million ang budget ng PCO, 2.46 billion. Pero sinasabi ni Congressman, tuloy-tuloy pa rin ang batikos at banat. Parang baliwala lang sa kanya ang isinasampang kaso. Katulad po ng 110 million. Baliwala lang sa kanya. Dire-diretso pa rin siya. Hindi po ba? Sinisiraan pa rin niya si Congressman Libiste. Hindi po ba? Kaya pala malakas ang loob. Lalakas talaga ang loob mo pag saganang-sagana sa budget ang iyong opisina. Biruin mo, 2.46 billion? Unbelievable. Only in the Philippines. Ngayon lang nangyari yan. History. Record. Na ganyang kalaki ang budget. PCO. Pambihirang buhay yan. No? Ano ba yan? Yan po, mga kababayan, ang update sa kaso ni Auntie Claire na tinatawag din pong garbage in, garbage out ng Vice President. Mga kababayan, sa kabila ng meron siyang kasong fake news, pero hindi naman po daw natitinag dahil may budget ang kanyang opisina, ng kanilang opisina. Kaya nananatiling matapang, mga kababayan. Kaya nga, ayaw na ayaw nilang paupuin si Inday Sara. Hindi po nila magugustuhan na si Inday Sara ang maging presidente. Mawawala po ang isang damukal na budget. Hindi na po nila mahahawakan ang 2.46 billion na budget ng PCO. Pag si Inday ang presidente, never. At baka sila'y maimbestigahan pa.
Hindi po ba, Auntie Claire? Maraming salamat po mga kabayan. Sana gusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo. Thank you po. At thank you rin po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, ako si Pilam, Annie Jo, Gayat Chena, Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, at Mila Yi. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat. Muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!